sa ika-85 taon ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Sama-sama tayo. Isang bansa, isang radyo, iisang hangat na mapabuti ang bawat Pilipino sa pagdiriwang ng ika-85 taon ng DZRH. Sama-sama tayo. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Ako po si Lisa Macuja Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami muli sa pagbabalik ng Art to Art alas 3:30 ng hapon dito sa DZRH Radio at DZRH News Television. Usapang sining at kultura para sa lahat tuwing araw ng linggo. Huwag kaligtaan. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. 6:04 sa tindahan ni Aling Nelia. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Sana all half day na tomorrow. Ay, Palasyo ng Malacanang nagdeklara na ng half day. Bukas, araw ng Miyerkules Santo. Mga government din, Government workers. Ito sa public offices. Ano ba ito? Buong bansa ba ito? O Metro Manila lamang? Nationwide. Nationwide. Oo. Kasi alam naman natin yan, partner, kapag taon-taon nakagawian na yan kapag Holy Week, Semana Santa, talagang we expect na by Wednesday pa lamang nag-aanunsyo na yung Malacanang, lalo pat inaasahan kasi yung usual na exodus kapag Miyerkules Santo. Dagsa ang mga pasahero at babiyahin yan. Pero this time around medyo maaga. Lunes pa lamang ay misturang pinaghahamdanan ng Malacanang ang kanilang mga empleyado. Again, sa pampublikong mga tanggapan ito, maliban syempre doon sa mga may emergency or essential function, kailangan pa rin ng skeletal workforce. Yes, lalo sa mga health sector, kailangan lagi. Yung mga disaster at emergency response teams. Maaga hong nag-anunsyo ang Malacanang at sinabing by tomorrow, Half day. Half day. At hindi lang half day, partner.
work from home. Oo, may ganong Oo, arrangement. work from home na, half day pa. Ay, ba? Bayad yan ha. Parang ang sarap mag-government ah. Oo, kaya nga sabi ko sana all. 'Di ba? Sana all na lang ho tayo. Pero ang alam ko partner by sa mga ganitong panahon or at least by tomorrow, usually yung mga private companies din nag-a-announce din minsan Oo, depende sa Oo. company, ano. Depende. Minsan ewan ko, napanaginipan ko lang ba, Billy Boy? Parang tayo rin, 'di ba? Minsan nag-a-announce na by 3 PM wala nang pasok or by 12. Minsan may ganun tayo kapag Oh. Wednesday O napanaginipan ko lang ata Oo, akala ko Hindi ko alam hanggang kung gabi. hindi ko alam kung speaking by experience ako o napanaginipan ko lang. Pero parang ganun Baka sa experience mo yan dati. Ah. No? Ngayon, hanggang gabi tayo ng Wednesday Ganun ba? Nagpapatay tayo ng ng radyo. himpilan. Sa RH, yes. Dahil kailangan natin talaga magbalita. In fact, kahit nga ho yung mga regular holidays, di ba? Pumapasok tayo. At kasama naman yun sa tungkulin na ating tinanggap. Yes. Di ba? Parang yan yung sa mga essential workers sa labas, yung mga emergency response teams na binabanggit natin. Kumbaga, sanay na tayo medical. dyan. Sanay na. Hindi na tayo nag-expect. Pero tingnan ho natin sapagkat marami ho napapasana all talaga, lalo na sa private sector. Abangan nyo ho, baka ho dahil sa announcement na ito ng Malacanang na maaga-agang inilabas, baka ito'y signos na or at least kumbaga hudyat doon sa ating mga bossing, mga ma'am sir, baka naman. Baka ito'y kumbaga paraan ng palasyo na bigyan ng signal yung ating mga private bossing. Kayo din, no? Oo. Kayo din, mag-half day din. Ganun. Pwede. Tsaka kanya-kanyang setup, di ba? At least, gumagawa tayo ng mga paraan or yung ating mga bossing para maibsan naman yung yung Carmageddon na inaasahan, bagamat sabi nga ng MMDA parang wala na rin naman. Mayroong exodus pero baka wala ng Carmageddon. Para maaga makabiyahe, no? Maaga, Hindi sumabay sa hapon. Dahil doon daw dagsa, di ba? Hapon para daw. saan pang may Semana Santa ang mga kababayan natin Katoliko, kung sa kalsada pa lang mapapamura ka na. Di ba? Iinit Parang ng ulo mo. Iinit ng ulo mo. Hindi ka na makakapagnilay. Oo. Aba, yan ho ang pinakahuli o pinakatampok sa mga binabantayan natin ngayon pa rin Holy Week 2025. Pero syempre, marami pa rin ho tayong mga balita na ating papasadahan sa susunod na kulang 2 oras. Jerry Baha, Anthony Taberna, 2x2. Sa ngalan pa rin ho ni na Anthony Taberna at Jerry Baha, kami ho inyong makakasama hanggang 8 in the morning. Ako po, Tina Nolasco. Ito naman si Edniel Parrosa. Oy, gising na! Bangon na! Lalo na yung mga may pasok. Parang dapat pa bang sabihin na gising na? 6:09 na ng umaga? Oo, kasi yung iba ngayon Kilos nasa na bakasyon na siguro. yung mga nakagraduate Bakasyon na. mode, Oo. Sana all din. Puro graduation na lang Oo. at recognition day yung mga isinasagawa ngayon. Yung mga bagets. Pero kung ikaw ay kagaya namin na nasa working class at may trabaho at hindi naman ho kasama doon sa, kasi Wednesday pa naman inaantay namin. Kilos-kilos na ho at biyahe-biyahe na. Kasama niyo pa rin ho ang programang 2x2 sa DZRH. Of course, kaming dalawa sa ating pagbabalik atin hong pasadahan ng mga ACS Balita. Siyempre, mga pinakahuling ganap, mga pinakahuling pangyayari dito sa Metro Manila ngayon. Oras sa tindahan ni Aling Nelia. 6:10 a.m. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS.
kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Ng umaga. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan. Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. ACS Balita. ACS Balita. Magandang umaga, Pilipinas. Good morning, Metro and Mega Manila. Magandang umaga sa lahat ng ating mga kababayan sa mga lalawigan at sa lahat ng Pilipino saan mang panig ng mundo. ACS Balita. Narito na ang ulo ng ating mga ACS Balita. ACS Balita. Presyo ng gasolina may halos 4 na pisong rollback ngayong Martes Santo. Naiya OFW Lounge, lalagyan na mga kama at shower room. Aba, sosyal. Parang gusto ko dyan na lang magbakasyon, pwede ba? Staycation. Kaso hindi ka OFW eh. Yun lang. Dating Police Colonel Rina Garma humirit ng asylum sa Estados Unidos. Mga empleyado ng gobyerno, half day lang sa Miyerkules Santo. Ang biyahero binalaan naman laban sa online scams ngayong holiday o Holy Week. At MMDA nagsagawa ng surprise drug test sa higit 50 driver at dispatcher. Headlines yan ang ating balitaan ngayong araw na ito ng Tuesday, Martes Santo, 15 sa buwan ng Abril. Aba, mukhang may papasok. Taong 2025, sa ngalan ho ng ating mga kumbatsero Jerry Baha at Anthony Taberna, kami ang inyong makakasama. Tina Nolasco po. Ito naman si Edniel Parrosa. ACS Good News. Maganda at malaking balita ngayong araw na ito ho ng Martes dahil umarangkada na itong big time na rollback sa presyo ng gasolina, aabot sa halos 4 na piso kada litro. Matay sa anunsyo ng mga kumpanya ng langis, umaabot sa 3 pesos at 60 centavos bawat litro ang bawas sa presyo ng gasolina. 3 pesos at 30 centavos sa kerosene, abang 2.90 naman sa bawas ito sa diesel. Ngayon na yan, ngayong 6 a.m. bumagsak ang presyo ng krudo sa pinakamababang antas mula noong 2021. Epekto pa rin daw ng US matapos i-anunsyo ng Amerika itong bagong 50% tariff sa pag-import ng China. ACS Good News.
Plano naman ng operator ng Ninoy Aquino International Airport na maglagay ng special rest area na mayroong rest bed o kama, massage chair at shower room para sa mga OFW na may layover ng hanggang 8 oras. Sa advisory na inilabas ng New NAIA Infrastructure o Infra Corporation, ang itatayong special rest area ay magkakaroon din ng mga locker room. Una rito, binuksan ang bagong OFW lounge sa bagong immigration area sa Terminal 3 noong July 19, 2024 na nag-aalok ng mga libreng pagkain, inumin, charging station at wifi habang ang lounge sa Terminal 1 ay binuksan noong Enero. Sa kanilang advisory, sinabi ng NNIC na bahagi ito ng kanilang pagsisikap na gawing mas komportable ang mga OFW sa kanilang karanasan o experience sa NAIA. ACS Balita. Umirit ng asylum sa Estados Unidos si dating Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager at retired Police Colonel Rina Garma. Ayon sa abogado ni Garma na si Attorney Emerito Kilang, nag-apply ang kanyang kliyente ng asylum noon pang Nobyembre ng nakarang taon matapos arestuhin dahil sa kanseladong visa. Ngayon man, hindi batid ni Kilang kung ano na nga ba yung update sa hirit na asylum ni Garma dahil ibang abogado na raw ang may hawak dito. Ngunit batid niyang noong Abril 2, unang isinalang sa pagdinig ang nasabing aplikasyon at nakansela. ACS Balita. Nanawagan naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga motorista na maging disiplinado sa kalsada sa harap ng mga insidenteng may kinalaman sa road rage at inaasahang pagdagsa ng mga biyahero ngayong Holy Week. Git ng Pangulo, hindi dapat mairalin ang init ng ulo sa kalsada, sa halip habaan ang pasensya at irespeto ang batas trapiko. Paalala pa ni PBBM, huwag maging kamote driver. Sumunod sa mga alituntunin at iwasang pumatol sa mga provocation sa daan. Naunawaan ko naman na kung minsan talaga Huli ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang Holy Week break kasama ang pamilya matapos ang sunod-sunod daw na mga aktibidad sa palasyo. Ayon kay Palace Press Officer of PCO Undersecretary Claire Castro, magsisimula ang break ng presidente sa Huwebes Santo bagamat hindi binahagi kung saan siya magpapahinga. Most probably starting Thursday. Opo, pero yun lang po. Itong Holy Week na po ay bibigyan niya po naman ng oras ang kanyang pamilya para po sila magkasama-sama. Dahil sa sobrang busy ng ating Pangulo sa kanyang mga activities. So yan po. Ang tinig ni Palace Press Officer Claire Castro, tiniyak naman ng Malacanang na mananatiling nakamonitor si PBBM sa kalagayan ng bansa hanggang o habang siya ay nakabakasyon. Kasabay nito, muling inatasan ng presidente ang mga kaukulang ahensyang siguruhin ang ligtas at maayos sa pagbiyahe ng publiko ngayong Semana Santa. ACS Balita. Eto, suspendido na ang trabaho ng mga empleyado sa gobyerno simula po yan alas 12 ng tanghali bukas, Miyerkules Santo. Kasunod ito ng inilabas na Memorandum Circular No. 81 ng Malacanang na nagdedeklara ng half-day at work-from-home arrangement sa mga kawani ng gobyerno mula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Layo nito na mabigyan ng sapat na panahon ang mga manggagawa ng pamahalaan upang makauwi sa mga probinsya at magkaroon ng panahon sa kanilang pamilya. Gayunman, nilinaw na Malacanang na hindi kasama sa half-day at work-from-home setup ang mga manggagawa ng gobyerno na operational ang trabaho o yung mga nasa paghahatid ng basic and health services at sa disaster response. ACS Balita. Basically, parang wala nang pasok eh. Oo, yun naman talaga yun eh. Yun ang itsura eh. Kasi hindi lang sila half day. Work from home din. Mula 8 a.m., di ba? At mamomonitor ba kung nagwo-work nga? Baka naman. Ito Baka naman lang. si Ate Tina. Baka may mekanismo para mamonitor. Pero, di ba? Kumbaga hindi ka na iisip na gumising ng ekstraga para bumiyahe. Di ba? Yun, ang maganda doon. Kumbaga gigising ka na para mag-impake. Oo, Kasi- para makaready ka na sa biyahe mo after makaredy ka na ng sa mga time biyahe out. Mo. Correct.
ACS Balita. 6:21 ng umaga, nagpaalala naman ng GCash, ang nangungunang finance app ng Pilipinas, laban sa tumitinding mga online scam ngayong papalapit ang Semana Santa at holiday season, kung kailan madalas bumiyahe at mamili online ng mga tao. Ayon sa GCash, marami ang mga insidente ng panlilinlang na partikular o manong target ng mga biyahero at online shoppers. Kabilang sa mga karaniwang modus ay ang pamimeke ng online bookings ng biyahe at accommodations, kung saan nagpapanggap ng scammer bilang travel agency at taga-alok pa ng promo deals na pawang scam. Nagbabala rin ng GCash laban sa mga too good to be true na vacation promos na kadalasang nagmamadaling humingi ng bayad. Itong mga scammer, inirekomenda ng e-wallet na mag-background check at ikumpara ang presyo upang matiyak ang pagiging lehitimo ng bawat inaalok ho sa inyo. Dagdag pa ng GCash, pinapayuhan din ang publikong umiwas sa pagbili ng counterfeit tickets at tiyaking mula sa mga official ticketing outlets lamang ang mga kukunin. Ipinumto ng GCash ang panganib ng mga peking travel agents at lost luggage scam na karaniwang ibinebenta online. Ganon, may mga nawawalang mga luggage ibinebenta online. Oo, isa sa modus yan. May mga picture din umanong nag-aalok ng illegal na serbisyo gaya na lamang ng peking SIM cards na dapat iwasan. Kaugnay nito, nagbigay babala rin ng GCash laban sa paggamit ng public wifi para sa sensitibong online transactions, pati na rin sa mga phishing attempts na kadalasang nagpapanggap bilang free vacation promos. Ayon sa kanila, dapat ding mag-ingat ang publiko sa mga overpriced na mga tour na inaalok ng mga hindi kumpirmadong operator. ACS Balita. Negatibo naman sa droga ang mahigit 50 driver at dispatchers na sumailalim sa random drug test sa EDSA. Sinabi ni MMDA Traffic Enforcement Chief Attorney Victor Nunez sa DZRH News na lahat ng sumalang sa pag-usuri ng PIDEA ay nasa maayos na kondisyon at pinayagang bumiyahe sa Semana Santa. Ayun. At ito pa nga paliwanag sa mga drivers ng mga provincial buses na pinuntahan natin. Out of more than 50 drivers na na-test, wala akong nag-positive kahit isa. So at least magandang balita ho yun. Paliwanag pa nga ni Nunez, hindi pagbababiyahi o pagbabiyahihin ang sinumang lumabag sa batas mapatauman o sasakyan. Well, outright po kapag na-inspect ang halimbawa podpod yung mga gulong, walang lisensyang driver, hindi na ho yan dapat magbiyahe. At kung mag-positive naman ho, subject naman ho yan sa confirmatory, outright din ho yan, hindi na rin papabiyahin yung driver na nag-positive sa drug test. Inaasahan ng MMDA na maraming pagluwas ang mararanasan sa Miyerkules Santo, kaya magpapatupad sila ng no absent, no leave policy para sa higit 200,000 tauhan mula April 16 hanggang April 21. ACS Balita. Hindi na muna itutuloy ngayong Semana Santa itong kasadusanang rehabilitasyon sa kahabaan ng EDSA. Matatanda ang inanunsyo ng Department of Public Works and Highways ang planong 24/7 na pagkukumpuni sa EDSA ngayong Semana Santa bilang bahagi ng full rehabilitation na sinimulan nitong Abril. Paliwanag ni DPWH Secretary Manuel Bonoan sa panayam ng DZRH, ipinagpaliban ng repair work sa EDSA upang mabigyang daan ang mga paghahanda para sa gagawing ASEAN meeting. Gayunman, sinabi ni Bonoan na itutuloy pa rin ang pag-ayos sa ilang secondary roads ngayong mahal na araw. Meron kami mga road repairs saka improvement works sa mga secondary roads starting sa April 16 at midnight yung Wednesday na yan. Opo. Hanggang tinataon na namin na yung Holy Week na yan. Siguro naman wala masyadong bibiyahe na yan. Yung midnight ng 16 hanggang early sa April 2021, no? Opo. Dagdag ni Bonoan, inaasahang sa Mayo 15, ipagpapatuloy ang EDSA Rehab upang hindi maabalang mga motorista sa gitna pa rin ng Holy Week at susundan naman ng papalapit na eleksyon. Siguro mga May 15 na po, i-estimate namin. Para hindi ho namin masyadong maabala ngayong mga motorista natin during
the Holy Week and during the election period. And then actually nagbago kami ng mga priorities kasi po magkakaroon tayo ng ASEAN meeting sa Pilipinas. Ang kwan po namin ng priority namin po ngayon dito is actually dapat ang masikaso namin muna is the section between Pasay and Guadalupe, yung northbound and southbound yan kasi nandun po lahat yung center ng mga activities for the ASEAN meeting. ACS Balita! 6:26 ng umaga. This time. Bakit panatag ang loob ko sa MX3? Kasi tested and proven ito na may alpha, beta at gamma mangosteen. Mga natural na nutrients mula sa mangosteen. Meron din itong seal of quality excellence at manufactured sa GMP at ISO certified na planta. MX3 capsule is my choice. Tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ano ang gusto mo mabago sa buhay mo? Ang anak ko kasi binubuli, may depression. Paano ko kaya siya matutulungan? Opera ng nanang ko. May lumlum kaming itiutang. Sa bagong boses sa Senado tayo, Camille Villar. Gumawa ng batas pangkalusugan. Isusulong pa ang mas maraming tulong pangkalusugang mental at pisikal kay Camille Villar. Bagong boses, malakas ang bukas. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laban lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm, Fab, Con, bangong pumakabloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakitawin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax, ang #1 floor wax. May waterproof formula. Buhusan man ang tubig, balikin tabang sahig. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. ACS. Ano ang gusto mo mabago sa buhay mo? Maayo unta umuda ko ang kita namo sa probinsya. May angat ko ang magulang ko sa hirap. Sa bagong boses sa Senado tayo, Camille Villar. May negosyenso program na nagbibigay puhunan, training at suporta. Isusulong pa ang kabuhayan para sa mas maunlad na kinabukasan. Kay Camille Villar. Bagong boses sa sensong bukas. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV.
Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. ACS Balita! Ang Philippine National Police pala, Ate Tinay, ay nag-command conference kahapon. Mataki mo, Lunes na Lunes Santo, nagko-command conference ang mga general ng PNP dito sa Camp Crame, kung saan isa doon sa mga pangunahing na talakay, of course, yung pagbibigay ng karampatang seguridad ngayong panahon ng Semana Santa. Nag-warning daw ang PNP na baka samantalahin ng mga politiko itong Holy Week break Holy Week para magsagawa ng mga political activities. Kung hindi mo mga politiko, mga supporters sila. O kahit di man supporters, basta political activity. Alam mo na mga ibig sabihin ng mga political activity. Yes, di ba nga ang COMELEC nagpaalala na bawal magpakain ng kumbaga pwede magpainom daw ng tubig pero wag nang maglagay ng mga picture nila, mga mukha nila. Basically parang sinasabi ng COMELEC na wag na kayo umepal. Hindi ito yung panahon para kayo umepal. Anti-epal. Pero kung gusto niyo magpapako sa krus, ako may personal akong panawagan dito sa DZRH. Gagamitin ko na ho itong pagkakataon na ito na kung meron hong politiko ang tunay at siyang tunay na gustong pangalandakan sa publiko ang kanyang pananampalataya. Hindi, ang kanyang pagmamahal sa bayan, partner. Ang kanyang pangakong sakripisyo, ang kanyang pangakong pagsiservisyo, paglilingkod. Kahit sabihin ng COMELEC na wag kang umepal, ako, sige. Hamon natin. Sige. Very much welcome yan kung magpapapao kayo sa krus. Usong-uso yan ngayon sa Central Luzon, partner. Baka may nakikinig ngayong politician nakaisip ng idea sa iyo, partner. Basta yung nagsasalita, partner, hindi COMELEC, ha? Ako lang to. Diba? Kung ganun lang, pero biro, pero kung ganun lang sana, madali di ba? Pero tingnan ho natin at siguro higit siguro sa mga politiko, ito yung mensahe ng Commission on Elections sa mga botante talaga na maging, alam niyo na, maging mapagmatsyag na kapag may gumawa niyan, alam niyo na. Pasaway, alam niyo na. Dahil bawal nga no? Hindi naman natin sinabing isumbong niyo lang sa COMELEC, kahit gusto mo na mapayapang buhay, kahit wag mo isumbong, pero kumbaga, alam mo na yon. Alam mo nang hindi mo iboboto. Alam mo nang hindi mo iboboto. Pero syempre, we still encourage everyone to report this kind of activities, lalo pat mayroon na palang formal na papel ang inilabas ng poll body, partner, na nagbabawal sa ganito. Hindi lang ito laway. Correct. Ni COMELEC Chairman George Garcia, kundi may papel na bawal itong ganitong klase ng pangampanya. Ito, pagpaliban muna yung mga ganyang strategiyan nitong mga politiko na papabango ngayong Holy Week. Ako, partner, hindi naman ako Katoliko, pero very solemn itong susunod na mga araw, lalo na doon sa ating mga kababayan, and of course na mayroong mga paniniwala at pananampalataya. Isipin mo may pabasa, for example, tapos bigla kang magkakamay-kamay doon. Makikibasa. O kaya magkakamay-kamay po doon, papakilala. Edniel Parosa po, kumakandidato. Hindi, don't get me wrong, hindi ito ibig sabihin na kung ang politiko ay isang Katoliko, hindi niya na pwedeng i-practice yung kanyang faith, diba? Hindi naman ibig sabihin, kung ang politiko nyo, may kilala ako, mga pari partner na tumatakbo din at sumasama sa politika. Ano yan? Kumbaga, tungkulin mo yan bilang miyembro ng isang religious organization. Tungkulin mo yan sa iyong pananampalataya. Pero yung, alam nyo na yon, yung ibig namin sabihin, mangangamay. Yes. O kaya yung pabasa, partner, tapos magbibigay ng pagtinapay. May mukha nila.
Pero yung sandwich walang lasa. Napakanipis ng palaman. Oo. Nako. Yun ang dapat iwasan. Hindi naman inaalis yung karapatan o gusto nyong mag-practice ng religious rights ninyo. Ayun. O kung kayo talaga ay merong mga tradisyon na ginagawa tuwing Semana Santa, kung itong mismo nga kandidato, ang ipinagbabawal nga lang yung pangangalandakan na kasagsagan, di ba? Nitong napaka-solemn na Correct. mahal na araw, doon at mahirap din yung mga campaign jingle pa, baka hindi Oo, di ba? May mga bawal ng campaign jingle Baka medyo mag-ano muna kayo, magpreno muna. Preno muna. Kaya medyo isihan nyo lang muna, ha? Yes. ACS Balita. Yan muna ang kabuuan ng ating mga ACS Balita sa ating pagbabalik. Atin namang silipin ang mga kalagayan sa Metro Manila ngayon, 6:37 ng umaga. Balita. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Kaya gamit ko Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy
gamit ko? Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Kumakabloom sa Charm! Charm Fab Con. ACS. Ay, puntahan natin ang mga sitwasyon sa labas ho ng ating himpilan. Dito pa rin ho sa Metro Manila ngayon. 6:42 ng umaga, dakuan muna natin itong inspeksyon sa Ninoy Aquino International Airport. Nariyan ho si Transportation Secretary Vince Dizon, kasama si RH15, Giselle Ricafort. Magandang umaga, Giselle. Ednel, good morning. Naglilibot nga si Transportation Secretary Vince Dizon dito sa Ninoy Aquino International Airport upang siguruhin yung maayos na biyahe at pagdating ng mga kababayan natin na magbabakasyon ngayong mahal na araw. Kabilang sa mga tiningnan ng kalihim yung bagong 6 na immigration counter na eksklusibo lamang para doon sa mga overseas Filipino workers. Dito sa NAIA Terminal 3, pakapal na ng pakapal yung mga kababayan nating pauwi sa kanilang mga lalawigan. Marami na rin yung mga dumarating mula ibang bansa para makapiling naman yung kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas ngayong Holy Week. Kagaya nung pangako ng new NAIA Infrastructure Corporation at ng Department of Transportation, hindi mahahaba yung pila dito sa parehong OFW lane at mga regular na immigration counters. Nasa 150,000 hanggang 157,000 nating kababayan araw-araw ngayong Holy Week yung inaasahang maglalabas-masok dito sa paliparan at sa kabuuan nga ay tinatayang papalo yan na may 1.1 milyon. May karagdagan ng mga personnel yung i-deploy sa mga check-in counter na mabilis naman yung daloy ng mga pasahero sa ngayon. Good Friday sa April 18 yung inaasahan na busiest day na may 851 mga flight dito sa paliparan. Activated na rin yung mga measures ng NNIC kasama yung mga partner agency nila kagaya nitong Transportation Department upang siguruhin yung ligtas at reliable na operasyon ng mga terminal. Meron na ring mga assistance desk na nag-ooperate round the clock yan sa lahat ng terminal nitong NAIA na tinatauhan ng mga airport personnel, medical team at ng uniformed officers. Meron na ring additional na mga traffic aid na nakadeploy para manduhan yung mga curbside at yung parking flow dito sa paliparan, Ednel. Giselle? Ian Edel muna yung latest mula dito sa NAIA, particular sa Terminal 3. Mamaya antabayanan natin, iisa-isahin natin kung ano yung mga yung pinaka-assessment, yung mga napuna at yung mga tugo na gagawin ng DOTR dito kung ano man yung kanilang lalamanin ng kanyang ng assessment ng Transportation Secretary. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat mula sa NAIA Terminal 3 ngayon, si Secretary Dizon, kasama pa rin si RH15, Giselle Ricafort. Pagbiyan nyo lang ho kami at kailangan talaga isingit yung mga hanap buhay. Oo, mamaya sa ating pagbabalik, silipin pa rin natin ang mga sitwasyon sa ating mga lansangan. 6:45 ng umaga. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mabulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat.
Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Aman si Edniel Parosa. Wag kamote! Yan ang payo at mensahe ni Presidente Bongbong Marcos sa mga motorista ngayong sunod-sunod ang bakasyon. At sunod-sunod ang mga road rage. Ayan, sunod-sunod ang mga aksidente rin. Hindi naman natin sa Jigs part pero di naman may kakailan na kapag talagang nasa kalye ang mga buhay ng tao ngayong araw, mas mabuti nang mag-ingat. Sabi nga natin, kahit mag-ingat ka, yung kasama mo sa kalsada. Kapag kamote, kamote. wala na. Wala na, mga kamote kayong dalawa. Alamin nga natin ang paghahanda ng ating Premier Police Unit na tumututok ko sa atin hong mga highway. Dito ho ang PNP Highway Patrol Group sa pamamagitan ng kanilang tagapagsalitang si Police Lieutenant Natami Malang. Lieutenant Sir, welcome ulit sa DZRH. Good morning. Good morning, sir. Emil and Ma'am Tina at sa lahat po ng ating po mga kabayan na patuloy pong nakikinig at sumusuporta po ng inyong programa ng 2x2 ng DZRH. Good morning, sir. Apo, good morning, sir. At kahapon may payo ang presidente sa publiko na wag maging kamote. Pero I understand, first days pa lang ng April, heightened alert na ang buong pwersa ng Philippine National Police sa pamagitan ho ng HPG. Ano ang mga paghahanda inilatago natin ngayon ng Holy Week? Muli, kahapon at sa utos, alansunod pa rin sa utos ng ating pong Chief PNP, Police General Romel Francisco Dailig at ito nga po ay agad-agaran din pong isinakatuparan ng ating pong Director HPG, Police Brigadier General Eliezer P. Mata, na yung karagdagang pwersa po ng inyong pong Highway Patrol Group from 736, ito po ay nag-up ng 840 HPG personnel na kung saan ito po ay tinalaga sa mga pangunahing lansangan po natin, lalo na po na kahapon, nag-umpisa na yung ating pong Semana Santa. Ito ay itinalaga at na-deploy sa ating mga major thoroughfares, sa ating mga bus terminal, sa mga worship areas na alam din po natin talagang dadagsain ng ating mga kabayan. Gayong kahapon may mga naitala na tayong dagsa ng ating mga kabayan na lumabas na po ng ating pong Kamaynilaan papunta po sa iba't ibang mga probinsya. So again, ang kasiguraduhan po ng inyong HPG talaga naman din pong sinesecure ng ating pong pamunuan na narito po ang HPG para po tumulong sa ating pong mga kabayan at makapagbigay ng magandang mga traffic directions and controls para po maiwasan din natin o mawalan na ng pagkatala yung anumang pong insidente na maaari pong nasangkutan po ng ating pong mga kabayan sa ngayon, Sir Emil and Ma'am Tina. Sir, nakikita namin itong mga videos nyo ng inspeksyon kahapon at nakikita namin na maliban nga sa mga kalsada, pati mga bus pala pinapasok nyo, no? Yes, sir. Again, the HPG is still concerning or checking kung ano po ba yung mga violation na maaring maging bunga o resulta ng hindi po magandang pangyayari. Lalo sigit, plus tine-check po ng ating po mga tropa dyan ay yung mga linya ng mga ilaw na maaari ding magkaroon ng pangit na resulta sa pagbabiyahe po ng ating po mga driver. At lalo sigit din po yung inspection din sa mga illegal na kontrabando na maaari pong dalhin ng ating po mga kabayan. Lalo sigit ito po pinagbabawal na isa po yan sa mga talagang ini-inspect ng ating pong highway patrol officers. Lalo nga po ito, pumasok po tayo sa election period.
muli, iyan po talaga din ang isa sa mga pangunahin na tinututukan po ng niyo pong HPD, Sir Ednil. Sir, sa ngayon po, ano po yung top violation na inyo na pong na ni-discover o na-observe dito sa pagbabantay ninyo sa iba't ibang mga public places? Sa ngayon, ma'am, no, medyo regular pa din yung ating po mga nahuli po sa ngayon. Yung ating naman po mga bus na ginagamit po ng ating po mga compliant. Talaga naman din pong sinusunod. Pero may mga pagkakataon din talaga na yung mga disregarding ng traffic signs ay isa sa mga talaga ding number one na nahuhuli at naitatala po ng HPG sa ngayon. Pero muli, no, ito po ay talagang tinutukan pa ng HPG para at least po mapababa po natin or masecure po natin na talagang wala pong mapapahamak or wala pong magiging insidente, alinsunod pa rin po sa utos po ng ating GPNP. Sir, nung nakaraang taon, partner, ano ba yung susugan ko lang yung tanong ni ating Tina, ano ba yung mga violations nung nakaraang taon yung nakikita natin na dapat tutukan this time around ulit, at least para doon sa Highway Patrol Group? Muli sir, no? Yung reckless driving talaga, isa yan sa mga number one na isa sa mga malalaking datos natin. At again, ang naging tugon ng ating HPG po dyan, no, itong mga nakaraang buwan ay pumasok tayo sa panawagan at bibigay ng mga seminar at mga impormasyon na maaaring makapagbigay ng aral sa ating mga driver. At again, yung presence muli ng inyong Highway Patrol Group ay isang malaking tulong para maiwasan at talagang maging mabala sa ating po mga driver para po pasukin or gawin pa yung mga hindi tama na maaari pong lumabag po sa ating mga batas pang-trapiko, Sir Edwin. So, in short, yung talagang mga partner, yung mga reckless driving. Kamote talaga. Kamote talaga. Gaya ng sinabi ng ating Pangulo nga. Presidente. Ang sakit sa ulo o sakit sa kalsada talaga. Pero sana naman, bumaba yung may nakita ba tayo, sir, na trend ng pagtaas pa rin ng mga road incidents na dapat maging source ng concern ng ating mga motorista? Muli no, sir, yung trend, magbigay lang tayo ng isang specific na area. Like for example, dito sa Marilake, no? Last January, tayo po ay nakapagtala ng 11 road crash incidents. Last February, nakapagtala po tayo ng 7. So last month, nakapagtala tayo March 2025 ng 2. So makita natin talaga yung trend ay pababa ng datos para dito nga po sa mga insidente na to. Pero again, no, hindi po dapat maging kampante ang nitong HPG at talagang muli consistent yung ating pong deployment para mas mapababa pa at tuluyang ma-zero yung anumang maaaring maging insidente patungkol po sa ating mga lansangan, Sir Edil. Speaking of deployment po, nakita natin na dinagdagan ninyo yung pag-deploy ng inyong mga tauhan. Ito po ba, asahan natin na madaragdagan pa habang papalapit ang Biyernes Santo? Again, no, talagang tinodo ng ating HPG yung ating pong mga personnel, even yung mga ating admin personnel ay hinugot po ng ating pong direktor para ibuhos sa ating pong mga lansangan para again, yung utos nga po ng ating Chief PNP na talagang maging secure yung ating pong observation dito nga po sa ating Semana Santa 2025 at uli, makakasa naman po yung ating pong mga kabayan na maibubuhos pa rin kung ano pa may pwedeng mahugot ng HPG or ma-deploy ng mga personnel natin. Again, we will give this or ito po ay talagang gagawin ng ating pong pamunan po ng Highway Patrol Group para maparating at maparamdam natin sa ating mga kabayan na sila po ay ligtas at magiging mapayapa po ito pong ating Semana Santa 2025. Pinapanood namin, sir, yung mga videos na galing ho sa HPG operations kahapon. Kabilang dyan yung mga terminal, kahit yung motorsiklo, partner, chine-check. Oo, yung mga ride-hailing. Pero maliban dun sa mga nasa kalsada mismo, ayun nga, balikan ko ulit yung pagpasok sa mga bus. Kasi kahapon, Lieutenant, may magandang tanong itong aking partner. Yung mga pinapalabas sa mga bus, kasama ba yun sa mga sinusuri ng ating kapulisan? Kasi I understand MTRCB ang pumupuli sa mga yan Pero hindi sila umiikot, di ba? Oo, hindi umiikot madalas itong MTRCB. At least doon sa mga nako-cover natin as of late. Well,
as far as the NPCB is concerned, no, isa naman po ang HPG sa sumusuporta sa kanila po mga adhikain. Again, kung ano po ang dapat ipa-implement ng ating pong batas, patungkol naman po sa HPG, ito po talaga i-enforce po ng ating pong highway patrol as long as wala pong mababiolate na karapatan po ng ating pong pantao, no, ng ating pong mga kababayan, muli, ito po ang scope ng ating pong pagtatrabaho para sa mga ganitong pagkakataon. Opo. Siguro maipaabot na lang din namin sa inyo sapagkat issue yan taon-taon Biray mo, Holy Week para sa mga kababayan natin Ako, hindi ako Katoliko again, pero issue yan sapagkat Semana Santa, Lieutenant, tapos ang pinapalabas sa mga bus, mga rated SPG. Ayun, oo. Dapat kung SPG, HPG rin ang sumukol dyan. Ganun pala yun, no? Kasi sila ang muscle ng ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Lieutenant, sir? Again, sir, no, para po sa ganitong pagkakataon, muli, i-implement ng HPG ang dapat i-implement, lalo pa rin sa ating para pa rin sa ating batas pag-trapiko. And ang hangad lang naman ng HPG ay yung maging maayos at maging mapayapa yung pagbabiyahe po ng ating po mga kaubayan, lalo tigit sila po bumabagtas po ng ating po mga lansangan dito po sa ating bansa. Alright, sir, bago ka namin, sir, bitawan, partner, kanina binanggit mo na monitor nyo na yung initial pagdagsa ng ating mga kababayan palabas ng Metro Manila. Mayroon na rin ba tayong mga na-monitor na mga insidente? At least mula noong Sabado hanggang kahapon Lunes Santo. Sa ngayon, sir, no, ang last kahapon nakapagtala tayo patungkol pa rin sa operation ng HPG ito, no, nakapagtala pa rin tayo ng mga recovery ng mga rentangay, pero muli para naman din sa insidente, para po dito tahimik pa yung ating monitoring sa ngayon, and again tuloy-tuloy po yung ating pong sasagawa po mga deployment and monitoring sa galaw po ng dagsa ng tao para po ngayon sa Semana Santa, Sir Reddy. Alright. Maraming salamat, sir. Ang tagapagsalita ng Highway Patrol Group ng Philippine National Police. Thank you ho sa pagsama sa amin ngayong umaga. Muli, sir, sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po. Si Police Lieutenant Tatami Malang ng PNP HPG. Alam nyo na, ha? Ay, yung mga kamote sa kalsada. 800, higit 800 Highway Patrol Police. Ang magbabantay sa inyo. Ang habol sa inyo. Kung tama-tama, partner, ang laki ng rollback sa presyo ng diesel at timing gasolina. Din Timing. May pangkarga ang HPG. Yung gas gasolina, halos 4 pesos ngayon ng Nakabuti pa pala yung yung trade war. Yung tariff, no? Yung tariff war pala. Oo, ito na nga, ang sinasabing dahilan ng pagbaba, at least ngayong linggo, yung big time na pagbaba sa presyo ng langis ay yung palitan ng pagpapataw ng taripa nitong mga dambuhalang balik. Pero nakakaba rin dahil kadalasan pag may big time rollback, may big time may price mas big hike. time. At saka masunod-sunod, partner. Yun nga kaya abangan next week. Mamaya, susunod tayo mamaya sa ating iba pang mga balita at mga reports. Top of the hour. Oras sa tindahan ni Aling Nelia, 6:59 ng umaga. Sa ika-85 taon ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Sama-sama tayo. Isang bansa, isang radyo, iisang hangat na mapabuti ang bawat Pilipino. Sa pagdiriwang ng ika-85 taon ng DZRH. Sama-sama tayo. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH.
Radio, DZRH TV, DZRH Digital, Nationwide, Worldwide, at Netwide, DZRH, pangunahing balita. Pangunahing balita. Magandang umaga, Pilipinas. Good morning, Metro and Mega Manila. Magandang umaga rin sa ating mga kababayan sa mga lalawigan at sa lahat ng Pilipino saan mang panig ng mundo. Pangunahing balita. Narito na ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Alyansa ni Pangulong Bongbong Marcos nananatiling intact sa kampanyahan patungo sa Senado. Camille Villar, miyembro pa rin daw sa kabila ng pag-endorso ni Vice President Sara Duterte. Higit 60 kandidato padadalahan ng show cause order ng COMELEC dahil sa vote buying. Pangangampanya sa Huwebes Santo at Biyernes Santo ipinagbabawal. Pagtaas ng insidente ng road rage, pinuna ni Pangulong Bongbong Marcos. Ilibok naman din ang mga driver na huwag maging kamote sa mga lansangan. PBBM babawi sa pamilya sa Semana Santa, ligtas na pagbiyahe ng publiko pinatitiyak. Amo at caretaker ginilitan ng trabahador, patay. Suspect nagtangkaring mag-suicide, pasintabio sa lalawigan ng Quezon. At bus sumalpok sa dalawang sasakyan sa kabaan ng NLEX, 2 katao sugatan. Yan ang ating headlines ng balitaan ngayong araw ng Martes, 15 sa buwan ng Abril taong 2025. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako po, Tina Nolasco. Ito naman si Edniel Parrosa. Pangunahing balita. Unahin natin ang sitwasyon sa labas ng ating himpilan. (7:03) ng umaga, nandoon pa rin sa Maynila, partikular sa Northport. Itong si RH29 Boy Gonzales, kumusta na yung mga nagsisiuwian? Punuan na ba itong nasabing pantalan? RH29 Boy G, magandang umaga. Ednel, Dina, maluwag yung at maayos itong sitwasyon dito sa Manila North Port Terminal, Passenger Terminal. At ito dahil sa iisa na lamang ang natitirang barko na maglalayag mamayang alas 12 ng tanghali. Ilan sa mga pasero ng MV Maligaya na patungong Bacolod, Iloilo, Cagayan de Oro ay isa-isa na rin pinapapasok sa loob ng terminal. Sa kabuuan, 700, may 773 pasahero ang napabuking na ng biyahe abang MV Masigla na patungong Cebu at Tagbilaran na may sakay na may sa 800 o 816 na pasero bumiyahin na kanina alas 5:16 ng umaga. Bago maglayag ang MV Maligaya, nagbaba muna ito ng 211 na pasahero mula Iloilo at Bacolod kung saan wala namang nagiging problema ang mga biyahe. Kaugnito may fit na seguridad ang ipinapatupad ng mga bantay dito sa pantalan habang may mga first aid na nakaantabay para tumugon sa mga nangangailangan ng serbisyong pangkalusugan. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Boy. Yes. Sa mga susunod na araw ba, inaasahan pa natin na may magdadatingan pa na ganyang karami ng mga pasahero? Baka mas marami pa nga. May mga naka-booking naman yan. At sa ngayon kasi ay may yung aalis ngayon tanghali yung nasa Pidunda ng pasahero, pero kanina may umalis daw. Araw-araw merong mga biyahe dito sa Northport Passenger Terminal. Dito sa mga naghihintay sa upuan sa mismong labas ay wala na, pinapasok na sila sa loob ng terminal. At yung iba, humabol na dahil sa kailangan makapasok na sila sa loob ng terminal. At yung mga bagay-bagay nila, napakaraming mga bagay-bagay, pero wala naman ako nakitang malaking mga nakakahong ang mga bagay ng mga pasahero.
na patungo sa kanilang mga lalawigan para doon ay mag-Semana Santa. Boy, Yes, Tina. kanina nabanggit mo may mga first aid na nakastasyon dyan, no? Sa ngayon ba, meron ng binibipi dyan o meron na bang mga patient sa mga oras na ito? Wala pa naman kasi sa mga oras na to ay hindi naman mainit gaano pero may hangin konti. At yung may ventilador naman dito sa mga nag-aantay sa may passenger drop-off, may mga ventilador tsaka nakapasok na yung iba sa loob ng terminal. Kaya dito ay wala naman sa hindi naman gaano pag mainit. Siguro mamaya pagpatak ng alas 9, alas 10 hanggang alas 12, mainit tong lugar na to, Tina. Sobrang init. Tatabing dagat pa. Lugar na to dahil sa napakainit dito sa area, malapit sa dagat Ingat-ingat din, Kuyang Boy Jit. Maraming salamat. Thank you. Maraming salamat. At Tina. Pangunahing balita. Sitwasyon yan dyan sa Northport. Ito naman, dakuan natin na ang sitwasyon dyan sa NLEX. Yatin yan ni Arch 23, Edwin Duque. Edwin? Tila. Napirma kayo ni Ginoong Rupenica Incio, ang spokesperson ng Northwest Expressway, na nag-umpisa na yung kanilang mga deployment. Mas maraming mga tauhan itong buwan hanggang April 21, 2025. Sabay nga nito ng pagdiriwag ng Holy Week. Ayon sa kanya, meron na silang libreng paghihila para sa Class A hanggang sa pinakamalapit na labasan mula naman alas 6 ng umaga, 24 hours itong kanilang serbisyo. Magtutuloy-tuloy hanggang alas 6 ng umaga ngayong araw hanggang alas 6 naman ng umaga sa petsang April 21. Inumpirma rin ni Ginoong Ignacio na ipapatupad ang counterflow lane sa sumusunod na mga petsa at oras sa northbound sa ang counterflow nila mula Merkules Santo April 16 alas 2 ng hapon hanggang Huwebes Santo April 17 at hanggang maging normal na yung daloy ng trapiko mula naman Balintawak Toll hanggang Marilao northbound. Sa San Fernando Pampanga papunta daw naman northbound at southbound ay counterflow sa Black Saturday April 19 alas 11 ng umaga hanggang maging normal na yung daloy ng trapiko. Habang ang biyahe naman ng Davao patungo ng San Fernando southbound ay magbubukas ng Old Viaduct southbound lane 1 mula Balagtas hanggang Bukawi Barrier southbound. Sa araw naman ng linggo ng pagkabuhay April 20 alas 11 naman ang umaga hanggang April 21 hanggang sa maging normal naman yung daloy ng trapiko mula sa Davao papuntang San Fernando southbound hanggang pagbubukas ng Old Viaduct southbound lane 1. Linggo ng pagkabuhay April 20 hanggang alas 12 naman ang tanghali hanggang April 21 hanggang maging normal din yung daloy ng trapiko sa Balagtas hanggang Bukawi Barrier southbound sa Bukawi papuntang Balintawak. Sa mga oras nito, lifetime na pa dito tayo sa North Luzon Expressway at medyo mabagal pa at medyo kakaunti pa yung mga sasakyan patungo ng North Luzon Expressway mula naman sa Metro Manila. Pero nakikita natin dito sa bahagi ng Marilao sa yung maraming sasakyan ay galing ng North Luzon Expressway sa bahagi ng Pampanga at Bulacan. Yan yung mga patungo naman ngayon ng Metro Manila. Sa ngayon, wala kayo na toward accident na naganap dito sa kahabaan ng North Luzon Expressway mula Balintawak hanggang Davao na naiulat ang North Luzon Expressway. RH23, dito kinagulat sa DSRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Kuyang RH23, Edwin Duque. Pangunahing balita. Sa pagpapatuloy ng ating mga pangunahing balita. Kaugnay ng sitwasyon sa North Luzon Expressway, wasak ang harapan ng isang pampasaherong bus nang sumalpok sa closed van at dump truck habang binabagtas itong bahagi ng NLEX. Sa ulat ng pamunuan ng expressway, biyaheng Monumento Angat itong bus at unang tinamaan ito ang isang closed van matapos lumipat sa linya
sa Torres Bugalyon sa Valenzuela City. Umalik sa kanyang lane ang bus at saka tumama sa isa namang dump truck. Dahil dito sugatan ng dalawang individual at nagdulot din ng pagbagal ng daloy ng trapiko itong aksidente. Patuloy namang inaalam ang sanhi ng insidente. Pangunahing balita. Kapwa patay ang may-ari ng lupang sakahan at kanyang katiwala matapos pagtatagain ng naburyong trabahador bago nagtangkaring laslasin ang kanyang leeg sa barangay Gumihan, Infanta, Quezon. Hindi na umabot sa ospital dahil sa tinamong mga taga sa mukha at ulo. Ang mga biktimang sina Donald, 64 years old, may-ari ng lupa, at caretaker nitong si July, 40 years old. Ginagamot naman sa ospital ang suspect na trabahador na si John, 40 anyos, na nagtangkang mag-suicide matapos mapatay ang amo at katiwala nito. Palaisipan pa rin sa pulisya ang motibo sa krimen dahil hanggang ngayon ay tulala ang suspect at hindi makausap habang ikinakasa ang kasong double murder laban sa kanya. Pangunahing balita. Naka-heightened alert na ang transport sector maging Philippine National Police para sa pagdagsa ng mga biyahero ngayong Semana Santa. Ayon kay Department of Transportation Secretary Vince Dizon, nakatutok sila kasama ay iba pang attached agencies sa mga paliparan, road transport terminals at mga pamtalan. Sinabi naman ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil na naka-heightened alert ang buong pwersa ng pulisya sa buong bansa para paigtingin ang presensya sa mga checkpoints at choke points. Kasabay ng inaasahang trapiko dahil sa sunod-sunod na mga biyahe, nagpakalap na rin ng PNP Highway Patrol Group ng 840 personnel para pangisawaan ng trapiko at magbigay ng road emergency assistance. Sa ngayon, patuloy ang koordinasyon ng mga ahensya ng pamahalaan upang matiyak ang ligtas na biyahe at pagunita ng Semana Santa. Pangunahing balita. Mas pinaigting pa ng Bureau of Immigration at Ninoy Aquino International Airport ang precautionary measures nito ngayong Semana Santa. Patuloy ang koordinasyon ng NUNAIA Infracorp Corporation sa Department of Transportation at Manila International Airport Authority para matiyak ang smooth operation ng paliparan at malimitahan ang mga posibleng pagkaantala ng biyahe. Nagtayo ang NNIC ng assistance desk sa mga terminal ng NAIA para tugunan ang pangangailangan ng mga pasahero. Nag-deploy naman ang BI ng 48 immigration frontliners sa buong paliparan na siyang tatao sa mga immigration counter. Tinatayang aabot sa higit 1.8 million na mga biyahero ang bubuhos sa tinaguriang main gateway ng bansa simula nito pang Palm Sunday hanggang April 20 o ang Easter Sunday. Pangunahing balita. Nanawagan si Pangulong Bongbong Marcos sa mga motoristang maging disiplinado sa harap ng mga insidenteng may kinalaman sa road rage at inaasahang pagdagsa ng mga biyahero ngayong panahon ng Semana Santa. Git ng Presidente, hindi dapat pairalin ang init ng ulo sa kalsada at sa halip. Habaan pa nga ang pasensya at irespeto ang batas trapiko. Paalala ni PBBM, huwag maging kamote. Sumunod sa mga alituntunin at iwasang pumatol sa mga provocation sa daan. Naunawaan ko naman na kung minsan talaga nakakainit ulo ang mga traffic at kung minsan napapasabay tayo sa daan sa mga hindi sumusunod sa batas trapiko. Pasensya na lang, palampasin nyo na lang. Ano naman ang mawawala sa atin? 1 second, 5 seconds, 20 seconds. Pagbigyan na natin at huwag na natin patulan. Ang tinig ni Pangulong Bongbong Marcos. Pangunahing balita. Pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ligtas at matiwasay na biyahe ng mga magtutungo sa mga lalawigan ngayong Semana Santa. Ito ang mahigpit na direktiba ni PBBM sa mga kinaukulang ahensya ng gobyerno bago nga po ang Holy Week break kasama ang kanya-kanyang pamilya ng bawat Pilipinong babiyahe. Bilang tugon, patuloy ang aksyon ng mga ahensya ng pamahalaan para mag-monitor at magbantay, partikular na sa mga public transport terminals.
Pangunahing balita. 7:16 sa iba nating mga balita. Muling nagpaalala ang Commission on Elections sa mga kandidatong mahigpit na pinagbabawal ang pangangampanya sa lokal man o nasyonal na posisyon sa Huwebes Santo at Biyernes Santo. Sa panayam ng DZRH, binanggit ni Chairman George Garcia ng COMELEC, maaaring makasuhan at ma-disqualify ang mga kandidatong lalabag sa naturang patakaran. Samantala, nilinaw din ni Garcia na kasama sa mga ipinagbabawal ang pag-sponsor sa mga pasyon o pabasa. Kasi po nagpapakain po sila pagkatapos diba po kahit paano, that's also campaigning. And therefore, kapag tayo ay, campaigning din po yun style lang po minsan, napabasa, pero ang katotohanan, pangangampanya po yan. So indirectly, bina-violate po yung ating pong batas. Pangunahing balita. Kaugnay ng balitang eleksyon, mahigit 60 kandidato at party list group ang papadalhan ng show cause order ng Commission on Election dahil sa umano'y vote buying at pag-abuso sa resources ng gobyerno. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, kabilang sa mga makatatanggap ng show cause order ang mga lokal na kandidato sa San Miguel, Bulacan, Puerto Princesa sa Palawan at isang mayoral candidate sa Laguna. Hinimok naman ni Garcia ang publiko na i-post sa social media ang anumang paglabag sa election rules sa mga kandidato at party list group upang maimbestigahan ng komisyon. Pangunahing balita. Umapela naman ang Malacanang sa mga Pilipinong botante abroad na piliin ng mga karapat-dapat na leader sa gitna ng pagsimula ng overseas voting para sa 2025 elections. Giit ni Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, huwag magpapadala sa impluwensya ng iba at siguruhin ang pagpili ng maayos, maasahan at makabansang kandidato. Gampanan niyo po ang inyong tungkulin bilang isang Pilipino. Bumoto po kayo ng nararapat. Bumoto po mula sa puso. Huwag pong bumoto dahil lamang sa bulong o dahil kayo'y nabayaran, kundi iboto niyo po ang mga taong nararapat. Pangunahing balita. Pinabulaanan ng Commission on Election o COMELEC ang mga alegasyon na umano'y rig ang overseas voting. Ito ay para makaraang kumalat online ang anyay fraud claims ng ilang Pinoy hinggil dito. Ayon kay Jefferson Bonoan, isang OFW sa Singapore, labis siyang nadismaya nang beripikahin nito ang kanyang balota at lumabas ang pangalan ng kandidatong hindi naman niya binoto. Ganito rin ang hinaing ng iba pang botanteng Pinoy sa South Korea at United Arab Emirates. Depensa naman ng COMELEC, ligtas, verifiable at auditable ang online voting at counting system. Paliwanag ni COMELEC Chair George Garcia, oras na maipasok na ang kanilang mga boto ay encrypted na ito, dahilan kung bakit ibang pangalan na mga kandidato ang lumalabas sa kanilang mga balota. So, meron po nag-upload kahapon, magkaiba daw yung boto niya at saka yung naandoon sa nakikita niya na encryption. Kasi po ang nakikita niya sa encryption, yung names ng lahat ng mga kandidato na nakaspread, kasi po nakascript siya, encrypted po siya, Sir Angel. Pangunahing balita. Nagpapaliwanag ng COMELEC ang 4 na kandidato sa Masbate dahil sa paggamit ng emergency alert messaging system sa kanilang pangangampanya. Ayon kay Attorney John Rex Lodjanco, tagapagsalita ng COMELEC, iniisyohan na ng show cause order ang 4 na kandidato dahil sa kanilang ginawa. Kinabibilangan ito ni Masbate Gubernatorial Candidate Richard Co, Vice Gubernatorial Candidate Andot Talisik, Congressional 2nd District Representative Olga Co at Masbate Mayoral Candidate Ara Olga Co o Ara Co. Nabatid na nakatanggap na emergency alerts sa mga residente ng Masbate sa kanilang cellphone nito lamang Abril, kung saan ang nilalaman ay ang paghimok sa mga residenteng bumoto sa mga ko. Pangunahing balita. Inendorso naman ni Vice President Sara Duterte si Senator Amy Marcos at Representative Camille Villar para sa nalalapit na May 2025 election. Magkasama sina Amy at Duterte sa isang 30-second political ad kung saan sinabi ng mga ito na itim ngayon ang kulay ng bansa sa gitna ng kagutuman, krimen at pagluluksa.
Git ng mga ito hindi lamang gutom ang sikmura ng sambayan ng Pilipino, kundi gutom din sa hustisya. Magugunit ang noong nakaraang buwan ay kumalan si Aimee sa Marcos admin slate na alyansa para sa bagong Pilipinas, kasunod ng pagkakaaresto kay FPRRD. Samantala, usap-usapan din ang umano'y pag-endorso ni BP Sara kay Representative Camille Villar na kasapi rin ng alyansa. Makaraang kumalat online ang larawan ng dalawa kasama si Manny Villar na naka-Duterte fist bump. Git naman ni Navotas Representative Toby Tiangco, campaign manager ng alyansa, na natiling intact ang partido at miyembro ng kanilang alyansa si Camille Villar. Pangunahing balita. Sa ating pagbabalik, sino itong magaling daw na aktres? Concern sa health ng isang writer, pero siya mismo, may problema raw sa kalusugan. Oy, sino yan? Concern sa iba pero sa sarili, mukhang hindi naalagaan. Parang ganoon ba? Maliban ho dyan, natin pa rin hong balikan ang sitwasyon sa Metro Manila ngayon. Dito pa rin ho sa Pangunahing Balita, 7:22. This time check. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggalang sebo, tanggalang bakterya. Bahit para walang bahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Oh, so good! Pameo sa tanghon! So bagay sa bawat celebration! So easy, so dummy! Pameo sa tanghon! Kumea Sotanghon. So good! Sotanghon! Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mabulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang sugo kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako bilib! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mabulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS.
ang #1 floor wax. May waterproof formula. Buhusan man ang tubig, balikin tabang sahig. Star Wax, wax. Kintab na to the max, max, max. ACS. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion. Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion. Tapat na walang katapat. TGB Party List. Talino at galing ng Pinoy. TGB Party List. Pagsusulong ng murang gamot, TGP Party List yan. Pangangalagi sa kalikasan at kalusugan, TGP Party List yan. Suporta sa mga kabataan, TGP Party List yan. Sa halalan, ang party list ko, number 23 sa balota, TGP Party List. Iboto, TGP Party List, number 23 sa balota. This political advertisement is paid for by TGP Party List, Barangay Commonwealth, Quezon City. magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion. Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion. Tapat na walang katapat. magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion. Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion. Tapat na walang katapat. Cubao, Quezon City. Ilang mga stalls daw ng karning baboy sa Mega Q-Mart. Aba, hindi muna nagtinda ngayong mahal na araw. Mukhang nag-anticipate ng mga lugi, ano. RH5, Val Gonzales. Val, magandang umaga. Edgel at Tina, hindi naman na pork holiday, pero makikita mo dyan sa video, yung isang hilera ng mga stalls na nagtitinda ng karne ng baboy. Ayan. Yang nakikita mo na yan, Edgel. Wala. Ayan, walang nagtitinda. Kung meron man, mangilan-ngilan lang yung mga karne ng baboy. Sabi mo nga, in-anticipate na ng mga vendor na mababawasan yung bilang ng ating mga kababayan na pumipili at nagkukonsume ng karne ng baboy. Pero kung meron man ang presyuhan ng liempo at presyo ng laman ay 350 at 380 pesos. Sabay sumasabay o sumusunod doon sa suggested maximum SRP, Edgel. Oo, pasok sa banga yung presyo. Correct, oo. Sa presyo, kaya yung ating mga kababayan, andun, ang dami rito sa loob. Kung maabot lang sana ng ating camera, yung loob ng Mega Q-Mart, yung hilera ng mga nagtitinda ng isda, nandun yung konsentrasyon ng mga mamimili. Pero, yung bangos, umabot ng 220 pesos. Yung pinakamura ay 160 pesos. Yung tulingan na gel, paborito ni Aling Nelia, may 100 piso yung kada kilo. Masarap itong gataan. Masarap gataan ito. Yung tilapia, ako'y nagulat, 130 pesos yung kada kilo. Dati 120 lamang ito . Yung galunggong naman ay 220 yung kada kilo. 220 pesos yung kada kilo. Ang gaganda ng galunggong galing ng Quezon. 220 pesos yung kada kilo. Pero kung gusto mong magtipid, kagaya ni Eric Mendoza Jr., tamban, matinik nga lang, 100 piso yung kada kilo. May mga... Val, may mga frozen ba dyan na mga isda? Meron yung yellowfin na tuna. Yung yellowfin tuna. Yun yung mga frozen lang na nakita ko na mga isda. Mostly, nasa 90% ay pawang mga lokal na isda o nahuli dito sa ating bansa. Yung dalagang bukid, na paborito pa rin ni Eric Mendoza Jr., 200 pesos yung kada kilo. Yung salay-salay, 130 pesos. Yung tampakol, 180. Eto, yung paborito mo, Tina. Yung swahe. Ano yun? Swahe. Yung shrimp.
Yung shrimp. Shrimp. Yung paborito mong swahe. Abay, 550 pesos lang, kayang-kaya. 550 pesos lang yung kada kilo. At samantalang yung tama, tiger sour prawns. Ediel, yung tiger prawns. Yung mas mahal ang presyo, abay nasa 600 to 700. Meron Yan yung pang tempura. Oo, yung mas malalaki. Yung mas malalaki. Mas malalaki rin ang presyo. Doon muna tayo sa swahe. Sabi ni Eric Mendoza Jr., doon daw siya sa hibi. Alam nyo ba yung hibi? Ano? Yung nabalatan na yung maliliit. Hipon na nabalatan na. Yung dried. Okay. Doon na lang daw siya. Ilocano to Oo. Eto, yung paborito mo pati na. Ayan, kung may papakita ng RH TV, yan, yung malalaki na yan. Gigi. Yung malalaki na yan, na silver na yan. Yung pampano. Yung ayan, yung pampano. Siyang. Yung pampano. 400 pesos lang yung kada kilo. Yun yung presyuhan ng kada kilo ng mga panganahing bilihin sa isda. Yung mga yung mga bawal magkarne ngayon, yung mga nagpo-practice na abstinence. Mag-tiger prawns na lang muna. Ayan, mag-tiger prawns kayo. Para naman Mag-sardinas na lang. para naman mabawasan yung inyong itinatagong kayamanan. Akala ko kasalanan. Mukhang dadalan tayo ni Val dito ng isang kilong suwahe. Ay, napakamahal. 550 pesos yung kada kilo ng swahe. Yung manok, abay, sumusunod naman doon sa tamang presyo. Yung manok, yung buo ay 190, yung choice cut, ibig sabihin kung gusto mo ng hita, kung gusto mo ng breast, kung gusto mo ng pakpak, abay 200 pesos yung kada kilo. Yun yung presyuhan. Samantalang doon sa presyo naman ng mga gulay, yung mga galing ng Central Luzon at sa Norte, yung 60 pesos ay yung kamatis ay 60 pesos, yung talong 60 pesos, yung sitaw 100 piso kada kilo, yung ampalaya 80 pesos kada kilo, yung galing naman ng Baguio, yung carrot 80, yung repolyo ay 80 pesos. Hindi halos gumalaw yung presyuhan ng mga gulay at habang may bahagyang pagtaas doon sa presyo naman ng mga isda ngayong ilang araw na lamang o ngayon na mismo ay panahon na ng Semana Santa. Yun yung pinakahuling presyo ng mga pangunahing bilihin mula rito sa Mega Q-Mart dito sa Cubao, Quezon City. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pangunahing balita. Maraming salamat, Val. Mamaya sa ating pagbabalik, silipin naman natin sitwasyon naman sa labas ng Metro Manila. 7:34 ng umaga. This Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Con, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat.
Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Ambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma. Samantala, ito dakuan natin, alamin natin partner, yung lagay ng pantalan dyan sa Lucena, Quezon. Kamusta ang pagdagsa ng mga pasahero dyan? RH33 Benji Antioquia. Yes, good morning. Nagsimula nang dumagsa ang mga pasahirong tatawid patungong lalawigan ng Marinduque, Romblon at Masbate ngayong umaga dito sa Dalahican Pier sa Lucena City, kung saan halos isang linggo pinaghandaan dito ng mga kawani ng Philippine Port Authority ang lahat ng facilities, higit ang waiting area na masisilungan ng bawat pasahero sanhin ng naranasan sa sobrang init ngayon ng panahon dito sa Lucena City. Bago pa man dumagsa ang mga pasahero dito, patuloy na iniikot ng K9 Dog ng Philippine Coast Guard para i-secured ang lahat ng kapaligiran at mahigpit na itinicheck ang lahat ng mga bagahe ng bawat pasahero bago pumasok ng pier higit sa barko para maiwasan ng anumang karahasan tulad ng mga sangkap ng dynamite fishing na kadalasan ay itinatawid sa 3 probinsya ay pinagbabawal isakay sa anumang sasakyang pandagat
Paalala naman ng pamunuan ng Philippine Port Authority, habaan ang kanilang pasensya sa oras na dumagsa ng todo ang mga pasahero mula ngayon hanggang Huwebes Santo dahil bago makapasok sa loob ng pier ay mahigpit na i-check ang lahat ng mga bagahe bago makapasok sa nasabing pantalan dito sa Lucena City. Yan ang update mula dito sa lalawigan ng Quezon. Ito si Benjan Chuga nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Benji Anchokya, mula dyan sa Lucena. Mayroon pala dyan, partner, mga pantalan, Oo. patawid sa Marinduque. Marinduque, ako nakapunta na dyan at ang layo pala niyan. Dyan pala ang sakayan pa Marinduque. Oo, Quezon pala ang point. Pangunahing balita. Samantala, anunsyo ho sa mga listener ho ito ng DZRH, of course, dahil nag-uusapan natin yung biyahe, akala nyo ba kayo lang? Akala nyo ba kayo lang? Bawal kami. Pwede rin kami. Oo. Pansamantalang hindi mapakikinggan. Ayun. Pansamantalang hindi mapakikinggan ang inyong paboritong mga programa dito sa kauna-unahang himpilan ng radyo. Mula ho sa araw ng Miyerkules, alas 12 ng hating gabi ng Huwebes Santo na pala ito. So bukas, tuloy-tuloy pa kami Miyerkules Santo. Yes. Linawin natin ha. Hindi mapakikinggan ng DZRH muna mula 12 midnight ng Holy Thursday or Monday Thursday, ibig sabihin, alas 12 ng ating gabi, papatak na ito ng Huwebes, ay off the air ho muna tayo. Ito ay bilang pagunita sa Semana Santa at para bigyan daan na rin ang taunang maintenance ng DZRH. Magbabalik ang regular programming ng DZRH mula alas 4 ng madaling araw sa linggo ng pagkabuhay. Siyempre, ang starter dyan, partner, hindi naman sa pag-aano. DZRH Sunday Updates. Ayun, ikaw pa din. Ako pa rin. Ako ang bubungad sa inyo sa linggo ng pagkabuhay. Ayan. Ari pa rin tumutok sa mga pinakahuling balita sa Facebook at X o yung dating Twitter sa DZRH News. Siyempre, yamin ng website www.dzrh.com.ph at sa ating YouTube channel DZRH News Television. Pangunahing balita. 7:42 ng umaga. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumikmancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS! Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan! Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue! ACS! Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS! Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion! Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mabulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion! Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. hanggang sa mabulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes.
Ako po si Lisa Makuha Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami muli sa pagbabalik ng Art to Art alas 3:30 ng hapon dito sa DZRH Radio at DZRH News Television. Usapang sining at kultura para sa lahat tuwing araw ng linggo. Huwag kaligtaan. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Balang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Umaga. Jerry Baha, Anthony Taberna, 2x2. Hinos, Jerry Baha at Anthony Taberna, kami pa rin ho ang inyong kasama ngayong umaga. Ako po, Tina Nolasco. Ako naman po si Edniel Parrosa. Kapag tinanong niyo ang Highway Patrol Group at ang MMDA, kanila hong nakita na at naobserbahan yung pagdagsa ng mga motorista biyahero palabas ng Metro Manila nitong mga nagdaang mga araw. Kumustahin nga natin yung isa doon sa mga premier gateway ng NCR dito sa may norte, itong North Luzon Expressway. Ayan, yung ating mga toll at mga daanan dyan sa NLEX. Kasama natin ang Assistant Vice President for Traffic Operations, NLEX at SCTEX. Itong si Sir Robin Ignacio. Sir Robin, magandang umaga. Welcome sa DZRH. Good morning po at good morning po sa ating mga taga-subaybay ng DZRH. Apo, good sir, yung binabanggit namin kanina, kamusta ang monitoring, sir, ng NLEX doon sa dagsa ng mga pasahero natin? Opo. May mga ina-expect pa ba tayo na higher volume sa mga sunod na araw? Tama po, sir, kasi sa monitoring po natin, as of now, kasi mabilis pa rin po yung daling ng traffic po natin. Ganun din po nung nagdaang weekend, actually yung Saturday, meron po tayong slow-moving traffic po dito na volume sa pagpasok po ng Balintawak, Karuhatan at Mindanao hanggang may Kawayan area. Pero yun po ay yung normal Saturday volume pa po natin. So hindi pa po natin namomonitor yung talagang pagdagsa ng ating mga kababayan, which is inaasahan po natin na bukas po ng hapon. Tuloy-tuloy po yun hanggang gabi. At maging umpisa po ulit siya ng madaling araw ng Thursday
hanggang hapon na po yan ng Thursday. Sir Robin, kailan po ba bubuksan itong mga zipper lane sa NLEX? Opo ma'am, dahil po sa experience natin ng taon-taon na yun nga po dagsa ng ating mga kababayan bumabiyahe, lalong-lalo na po yung panorte during Holy Wednesday po ng hapon hanggang Holy Thursday po ng hapon. So kami po ay agad-agad na ma-implement na po ng counterflow. Bukas po ng hapon, siguro mga alas 2 po ito, ire-ready na po namin yung counterflow mula po dito sa Balintawak. Tuloy-tuloy po hanggang Marilao area. And also yung sa tuloy stretch natin from San Fernando up to Dao para mas matulungan po natin mapaluwag o mapabilis yung daloy ng ating mga motorista panorte. Maliban dito sir sa mga zipper lane or counterflow at yung kanina yung report natin kasama sa Edwin Duque, yung mga personnel natin, ano pang mga measures sir ang inirede natin para ho sa Semana Santa or at least itong break sa mga sunod ng mga araw? Opo, yun nga po yung ating mga roadworks, wala na po, so open po lahat ang ating lanes hanggang Monday po, April 21. At yun po, yung lahat po ng expressways actually na minamanage po ng Metro Pacific Tollways Corporation, kasama na po ang NLEX at saka SCTEX. Kami po ay naglunsad po ulit ng aming Motorist Assistance Program, yung biyaheng arangkada, kung saan nga po mag-implement din po kami ng free towing para sa mga class 1 na magkakaproblema hanggang sa nearest exit. So actually nag-umpisa na po kami nung April 9 at hanggang kahapon po ng 6 a.m. and then itutuloy po ulit yan Holy Wednesday ng 6 a.m. Tuloy-tuloy na po yun hanggang Easter Monday para po mas mapabilis natin yung ating pag-clear ng insidente at hindi na po makaabala sa daloy ng traffic po natin. Sir Robin, simula April 9 and implement na yung free towing, ilan na po ba ang naserbisyohan yan? Meron na po tayong sa record, mahigit 100 na po yung naserbisyo namin nung from April 9 to kahapon po, April 14. So, maaring mas marami po itong from Holy Wednesday to Easter Monday kasi talaga nandito po yung volume ng pauwi ng probinsya. Ganun din po ma'am yung expectation natin na Saturday afternoon evening meron na pong pabalik at dagsaan pa rin po yung Sunday afternoon hanggang madaling araw na po yun at maging early morning po ng Monday. Marahil na serbisyohan din yung pre-towing yung kagabi pong insidente. Sir Robin, ano po bang update doon na dyan sa bandang yung bus na na-aksidente dyan kagabi? Dalawang truck pala ito, no, Sir Robin? Dump truck? Tama po sir, yun nga po ang insidente or aksidente po nangyari po mga around 7 p.m. kagabi. Dito po sa Manila bound direction po natin, southbound direction, bandang Torres, Bugalyon, Valenzuela area. Initially, nandun po yung bus sa lane 4, yung outermost lane. Nag-swerve po siya kasi may sinusundan nga po niya yung dump truck. Nag-swerve po siya doon sa next lane, third lane. Doon po niya na-hit yung unang truck, yung close van. Hindi naman po ganun kalakas yung pagkakahit mo sa close van, kaya hindi na po huminto actually yung close van, tumuloy-tuloy. Pero pagkahit po ng bus yung close van, bumalik po siya ng lane 4 at doon na niya po tinamaan yung dump truck. So naipit po yung dalawang passenger niya. Bagamat na-extricate kagad at nadala po sa ospital, hindi naman po severe yung injuries ng dalawa. Itong bus na nakikita namin yun sa RHTV, wasak na wasak yung unahan. Ito yung binabanggit mo sa Robin, na naipitan ng dalawang pasahero. Pero gaano ba kadami yung sakay nitong mga involved at malalaking sasakyan nito, baka marami pang nasaktan maliban dyan sa dalawang yan. Opo, yun pong sa trucks, lalo na po yung unang nahit niya, sigurado po wala nasaktan kasi tumuloy lang po siya, mukhang konti lang yung pagkakahit. Pero yung sa dump truck, wala din po naman nasugatan doon sa sakay. Pero itong bus, merong around 40 ang reported na passenger. Dalawa po yung dinala sa hospital. May mga minor injuries pa po pero hindi na po nadala ng hospital. 40? Galing saan itong sakay? Itong bus na ito? Galing saan? Ang report po is yung biyaheng Santa Maria Monumento yung bus na yan.
Oo. Santa Maria Monumento. Yung driver po ba? Kumusta naman po ang lagay kung may update tayo, Sir Robin? Yun ang wala pa po akong update, pero alam ko wala naman pong hindi naman po masyadong nasaktan yung driver po. Itong dalawang dinala sa hospital, sir, kumusta yung kanilang kalagayan? Critical ba or ano mga kondisyon nila? Ano po, yun sir, hindi naman po minor injury lang din po sila. Hindi naman po severe injury sa ang nangyari po sa kanila. Sir Robin, kung may datos lang tayo or report, ano daw po ba itong sanhi? Bakit po ba talaga na-aksidente itong bus? Talaga ano ba yan? Nakainom? Naantok? Ano po ba? Kamote lang ba talaga? Opo, dun sa initial investigation, wala naman pong problema dun sa bus. Even yung brake niya, sa pagkaka-report, wala naman problema. Ito lang talagang driver, yun nga po, biglang nagpalipat-lipat po ng lane at hindi siya nag-maintain ng safe braking distance. So, actually, mataas-taas yung statistics po natin ganyan na ang dahilan ay rear end po kasi hindi po nag-maintain ng safe braking distance po yung mga sasakyan sa kanilang sinusundan na sasakyan. Alright. Sir, paalala na lang siguro sa ating mga motorista dahil bukas pa yung nasahan nating pinaka-exodus at least dyan sa kahabaan ng NLEX, sir. Opo, yun po. Kahit po siguro meron po kaming implementation ng free towing po parang sa mga class 1 to the nearest exit. Hindi po sana ito dahilan para hindi na po maghanda ng maayos yung ating mga kababayan. At sa paghahanda po nila, sana po i-check at tingnan na nasa tamang kondisyon, maayos yung kanilang sasakyan. Ganun din po sana yung magdadrive, nasa maayos na kondisyon, may sapat na pahinga. At yun po, sumunod lang po sa ating mga rules and regulations dito sa pagmamaneho sa expressway. At yun nga, sana po yung kailangan mag-maintain po sila ng safe braking distance para maiwas-iwasan po talaga yung pagkakaroon po ng aksidente. Alright. Sir Robin, maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong Holy Tuesday. Thank you po. Maraming salamat po. Maraming salamat po at magandang umaga po. Ang Assistant Vice President for Traffic Operations, NLEX at ECITEC, si Sir Robin Ignacio. Okay, this one's for Gabby. Ito yung sinasabi natin, partner. Heightened alert ng Philippine National Police, Philippine Coast Guard, Code White alert ang Department of Health, ang Philippine Red Cross, naka-heightened alert din. Ang ano pa bang mga agencies at grupo nating binabantayan o nagbabantay sa atin rather. Kumbaga itong mga ito, kagaya ng NLEX, may free towing service, may papatapat ng zipper lane. Pero ito yung mga serbisyo, partner, na ayaw mong magamit naman talaga eh. Yes, correct. Kasi parang, di ba, sabi nga ni Sir Robin, last resort na yan. Last resort yan. Meron na kaming free na ganito. Wag naman sana naming magamit. Magamit. Wag humantong na kailangan nating atakin yung mga pasaway dahil sa pagiging kamote sa daan. Ay, nako. Yan ho ang programang 2x2 ngayong 15 sa buwan ng Abril taong 2025. Sa ngalan pa rin ho nina Anthony Taberna at Jerry Baha, kami inyong mga nakasama. Ako po, Tina Nolasco. Ito naman si Edniel Parrosa. Batiin lang natin ilan sa mga nakikinig, nakatuto. Baka may babatiin ka, Oo, meron dahil may nagbe-birthday ngayon. Ang aking ate, happy birthday, Arlene Nolasco. Happy birthday po. Oo, at graduation ngayon ng mga pamangking ko eh. Oo, Jinea Abayon, si Ronald J. Mercuriano at recognition naman ni El Nathan. Oo, marami sa mga nagsiuwian, partner, kaya maaga nagsiuwian nung weekend kasi hinabol daw yung mga graduation. Yun, totoo yun, para makadalo sila doon. Happy birthday din sa aking pamangkin. Si Lance Christoph, happy first birthday. Happy birthday. Shoutout daw kay Joshua Lau. Kailan ka ipapadeport, bossing? Hindi pa na ipapadeport ng Bureau of Immigration to. Si Alexandria Denise San Juan, tsaka si Jeremiah Sibilia, nakatutok din sa atin mula kahapon. Hindi mo binabati si Kuyang Rex Espiritu. Oy, nanonood ba? Oo, hindi mo binabati. Ako na magbabati. Kaso papunta na yata sa coverage nyo. Ganun ba? Papunta na Aguinaldo. Sa Aguinaldo. Oy, eto nga umahabol at nag-text si Sir Vic Lima at Joanna Luna. Good morning po. Good morning. Susunod daw ang programang Damdaming Bayan kasama si Boss Leo Macalma, alas 8 en punto ng umaga.
This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.